of balance, wisdom, and discernment. Learn how to set healthy boundaries, make wise decisions, and live faithfully in every season. Discover how to live a life that honors God and lasts for the long run. Balancing life. Good morning. Pakitaas nga ang ating mga kanang kamay, kanang kamay. Ayan. Tapos, ilabas nyo kung sa daliri nyo kung ano yung energy na nafe-feel nyo today. Is it 5? Is it 4? Is it 3? Oh, wala namang 0, no? I hope, no? So, wow, 10. Ayan. Sige, pakibati nga po muna lahat ng mga katabi ninyo. Pakisabi po, good morning. We want to greet everyone po na nandito sa ating service today, and for all the people who are watching online, we welcome you, and hopefully, sa mga nandito po for the first time, hindi po ito ang maging last time ninyo. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Pastor Paul Eguia. I am the lead pastor dito po sa Word International Ministries Alabang. Last week, meron tayong artistahin na nag-preach, no? Si Pastora Clau. Akala natin si Bianca Umali, no? Okay. And today, last week po, nagkaroon po tayo ng tinatawag nating series break. But for today, meron po tayo, we're going to start our new series. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go! Balancing life. Sino po ba naka-experience na mag-balance? Isa po yan sa pinakamahirap, no? And isa po din yan na I have observed, no? Na every time magkakaroon ng speaking opportunity and merong mga invitation sa mga companies, ang lagi nilang sasabihin is, we want to talk about work-life balance. Work-life balance. Meron ba talaga noon, work-life balance? Meron ba dito makakapagsabi, alam ko ang sikreto ng balancing buhay? Meron ba dito? It's really hard, no? And pwedeng magwo-work sa atin yung isang bagay na pwede natin maisip sa atin, sa mga kanya-kanya mga buhay natin na sabi natin na, balance yung buhay ko. Pero hindi mo yun pwedeng ituro sa ibang tao. Why? Because just because it worked for you doesn't mean it will work for everybody else. Tama po ba? So balancing life is really hard. So for this coming Sundays, ito po ang pag-uusapan natin. Ano ba yung mga kailangan nating i-balance? Because life itself, we cannot balance. And ang magagawa na lang po natin, the best thing we can do right now is tingnan yung iba't ibang sides, yung mga extreme sides, and tingnan natin for this coming Sundays, mga susunod na Sundays, meron tayong mga contrasting ideas and titingnan natin, paano nga ba natin i-balance yung mga ganun? Okay? Ano ba ang sinasabi ng Bible? So sino po ba dito ang mahilig mag-basketball? Pakitaas po ang kamay. Manood ng basketball. Okay lang manood ng basketball. Konti lang. Okay, so siguro hindi ko na lang ikakwento ko. Yan, okay. So, kilala nyo ba kung sino tong player na to? Kareem Abdul-Jabbar, si Lou Alcindor. So, pag tiningnan nyo yung picture na to, malamang, lalo na yun sa mga fanatics no, ng NBA, masasabi natin, uy, si Kareem Abdul-Jabbar yan. Pero meron pang isa pang tao na nasa picture. Kilala niyo po ba kung sino yung isang tao na yun? Ayan. Si Coach. Coach, close ah. Sino bang coach yan? That is Coach John Wooden. He is an NCAA coach. Coach po siya ng UCLA. And sa mga hindi po nakakaalam, John Wooden is a Hall of Famer basketball player. So when he started coaching the team ng UCLA, syempre excited sila, oh, si John Wooden, kilala natin yan. Yan ay Hall of Famer. Wala pang Hall of Famer. So, kilala natin yan na isang magaling na basketball player. So, siya yung magko-coach natin. So, sobrang excited. Syempre, meron diyang mga high school All-American, mga star players. They're very excited kung ano matututunan nila kay Coach John Wooden. And syempre, hoping ang bawat isa na maging champion sila. Now, hulaan nyo. Sa unang-unang practice nila, anong pinagawa ni John Wooden? Ano kaya? Ano bang? Mag-dribble? Ano nga ba kaya ang pwedeng papagawa ng isang Hall of Famer basketball player?
Ano kayang papagawa niya? Paano kami magcha-champion? Okay, ito ang pinagawa niya. Op. Ayan. Magsusuot tayo ng lahat ng medyas. Teka, coach. May medyas na ako eh. Hindi. Hubarin nyo lahat ng medyas nyo. Ah, okay. Hubarin nyo lahat. Okay. Isusuot natin sabay-sabay ng maayos ang medyas natin. Ah, okay. Okay. Put your right foot in. Okay. The left foot in. Yan. Yung sakong, kailangan, meron kasi, di ba, sa pagmamadali natin, yung sakong ng medyas nandito sa, right? So, sabi niya, you make sure na yung sakong is nandito. Yan. Okay, ano pa? Oh, nasuot nyo na. Coach, nasuot na natin. Tara, dribbling na tayo. Hindi, teka. Tingnan nyo muna kung may mga gusot. O, ayusin nyo. May mga gusot ba? Meron. Ayusin nyo muna yung mga gusot. Ayusin yung mga gusot. Okay, maayos na. Okay, coach, maayos na yung gusot. Yon ang ginawa nila. No folds at the toes. Yan ang pinagawa sa kanila. At yun ang ginawa nila every time magte-training sila. Coach, bakit? Ano bang problema? Kasi, wrinkled socks cause blisters. Alam niyo yung blisters? Yun yung gano'n, di ba? Hindi, blaster pala yun. Blisters is what? Kalyo. Blisters cause pain. Malabang. Nagkaroon po ako ng kalyo, no? Dati, nagbabasketball kasi ako, gamit leather shoes. So, nagkakaroon ng kalyo yun dito ko. Blisters cause pain. Tapos, pagka masakit, dahil may kalyo ka nga, di ba, pain caused players to subtly change how they ran, jumped, or planted their feet. Anong nangyayari? Those small compensations led to poor balance, slower reaction, higher injury risk. Ano pong ginawa ni Coach John Wooden? Ginawa niyang habit po yan sa kanilang mga players. At nag-produce po yun ng 7 straight championships. And John Wooden became a Hall of Fame player and a Hall of Fame coach. Siya ang winningest coach sa NCAA, I believe. He has 10 college championships. So madalas po sa atin, no? Ang iniisip natin is that greatness comes from talent, status, or big moments. Iniisip natin that big results come from big moments. Kailangan nakikita ko. Kailangan bida ko. Kailangan malakas. Kailangan elegante. Kaya ano po ang nangyayari? Naapektuhan po yung ating mga mindsets. Faithfulness can wait until my real assignment arrives. Yan po ang nangyayari, no? Ayoko na masyado mag-pay attention dyan sa mga maliliit na detalye. Pero ang nangyari po kay John Wooden, because they paid attention to the details, to the small details, and made it consistent, it brought about success. And minsan, yun po yung mahirap i-balance sa atin. No? Na parang gusto natin ng success, kaya kailangan yung galawan natin pang malakasan. Kung gusto natin maging global, gusto natin go and make disciples of all nations, kailangan yung galawan natin malupit. Pero nanggagaling po yan sa mga maling anchors. No? Meron tayong mga anchors or nanggagaling po yan sa ating anchoring bias. Meron tayong pinanggalingan ng ganyang mindset. Na kailangan, pagka great things ang gagawin natin, kailangan wag na yung mga, susuot ka pa ng medyas ng may okay na yan. Yung sakong ko nandito, okay na yan. Basta magaling ka mag-dribble. Tapos tumira ka, pag shoot ka, para kasi Steph Curry, bago pa tumama ng ring, tumatalikod ka na. Dahil masyado tayo naging focus doon sa mga nangyayari ngayon sa social media, we're so focused on novelty, new things, shiny things, overstimulation.
ang isa na naging impact po sa ating society right now is that the most important things, the boring things, na yung pinaka-importante sa success ay hindi na po natin magawa. Because our society is so overstimulated. Pagkagising pa lang, ano yung una natin gagawin? Okay. Siyempre, check natin kung may nag-like dun sa post natin. Right? Okay. Notification, umaga pa lang. Ang nangyayari na kagad, overstimulation na kagad. Meron na kagad tayo na experience na burst of dopamine. Uy, may nag-like. Ang dami nag-like, nakangiti ka umaga. May panis na laway pa tayo. Sinabi ko dun sa kausap ko, itry mo bilangan yung sarili mo in timer. Nang nakaupo ka lang at hindi mo hahawakan yung cellphone mo. Nagulat ako, no? Habang nagtatrabaho ako. After 2 minutes, kinuha ko yung cellphone ko, nag-check ako. Hindi ko alam na 2 minutes yung aking threshold. I-check nyo. Dumadating tayo sa gano'n na hindi nyo na alam na naka-autopilot na tayo, chine-check natin yung phone natin at tingnan nyo kung anong oras, kung gaano kabilis yung threshold natin. 2 minutes. Naku, bilis nun. Kaya wala tayong deep focus. Wala tayong endurance nun sa boring stuff. Wala na masyadong consistency. Last time I checked, regardless of generational differences, the formula for success remains the same. It is grit, it is consistency, it is diligence, it is endurance. Nahihirapan na tayo mag-focus. Dati hindi ko nagigets yung meditation na yan. Kasi sabi nila, kailangan. Ang mga ginagawa daw ng mga rich people, they meditate, they journal, di ba? They read. Sabi ko, para saan yung meditation? Lilipad ba ako dyan? Yung pala, tinitrain mo yung mind mo na ibalik yung focus sa'yo. Na kaya mong mag-survive sa boring stuff ng walang overstimulation. It's a mind training. So ngayon, dun po tayo magkakaroon ng problem, lalo na ngayon sa mga transitions na mangyayari sa ating simbahan. Ang daming mga magagandang mangyayari. Wow, ang gaganda naman ng mga plano natin. Lilipat tayo sa malaking church. Pero ano ba yung kailangan nating gawin? How do we balance the big future and yung consistent present? Yan po ang ating magiging topic for today. Ang title ng ating first topic sa ating series is, basahin natin 1, 2, 3, go! Since ang gagawin po natin is a character study, normally, in this church, ang preaching style natin is textual and expository, right? Textual po is we're gonna focus in a specific verse. Tapos aaralin natin yung context niya, tapos yun na yung magiging principle na pag-uusapan natin. Sometimes it's an expository or mahaba talaga siya. Gumagawa talaga tayo ng exposition. Right? But for today, ang magiging style po ng ating preaching would be a character study. And sa character study, imbis na AAA ang ginagawa natin for the context, author, audience, aim, ang gagawin po natin ngayon ay character in 3D. Description, development, and doctrine. So, sino ba ang pag-uusapan natin ngayon? Si Joseph the Dreamer. Okay? Joseph the Dreamer. O sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang magdi-dream ngayon, ha? O baka matulog eh. Di-dream eh. Okay? Joseph the Dreamer is the 11th son of Jacob. Sino po ba dito ang 11 ang sons? Meron po ba? Siguro dati dahil wala namang social media, no? O sabi ni Jacob, anak tayo? Diba? Okay. So, makikita po natin ang story ni Joseph. Masa-start po natin yan sa Genesis 37. And sa story po ni Joseph, okay, to give you na po yung perspective, kaya po yan Joseph the Dreamer, hindi dahil mahilig siyang managinip or mahilig siyang matulog. Meron siyang vision na binigay sa kanya si God.
Pero, kung makikita po natin yan sa development, no? So, ito yung dream season. Yun na, binigyan siya ng vision ni God. Pero marami pa pong mga nangyaring mga season bago siya pumunta dun sa ating providence. Minsan may mga ganun, ano? Lord, may binigay ka sa aking vision. Ba't di pa nangyayari, Lord? Teka, nakisang araw pa lang lumipas. Masyado na tayong, di ba? Minsan ako yan, nagpe-pray ka, Lord, give me a vision. Binigyan ka ng vision, ano? Tapos biglang pupunta tayo dun sa time, Lord, sobrang tagal naman bago dumating yung vision mo. Sabi ni Lord, anak, 3 hours pa lang nakalipas. So, kung meron man po tayong kailangan maalala for today, kalimutan nyo na po lahat ng mga sasabihin ko. Wag lang ito, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! Masyado tayo nagmamadali din minsan. No? Gusto natin mga engrante, kailangan mga pangmalakasan yung mga galawan natin. Hindi. Ang best way para pumunta tayo doon sa magandang future na binibigay sa atin ni God is through your faithfulness, through our faithfulness today. Okay? So basahin po natin, ang una po nating part ay yung dream season, Genesis 37, 5 to 11. Sabi diyan, now Joseph had a dream. Nababasa po ba doon sa likod? Nako, papagalitan ako ng preaching com. Okay, babasahin ko lang po, no? Now Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. Teka, may sinabi lang panaginip, mas nagalit. Pag sinabing even more, ibig sabihin, mas nagalit. Teka, so ibig mo sabihin, Pastor Paul, galit na sila dati dyan. Yes, bakit? Kasi nga, kung hindi nyo na itatanong, si Joseph ay favorite na anak ng kanyang tatay. 12 sila magkakapatid. May context po kung bakit siya yung favorite. Pero basahin nyo na lang po sa Genesis kasi mauubusan po tayo ng oras pag kwento ko. Siya ang favorite na anak. Kaya meron siya, binigyan siya ng robe of many colors. Ayan, no? Favorite ka na nga, binigyan ka pa ng robe. Siyempre, ako nung bata ako parang, nakakaingit ba yun? Well, hindi natin magigits. Pero ngayon kasi ito itsura niyan. Ayaw nyo ba yan? Diba? Suotin mo yan sa church. Magshe-shades lahat. Okay? So sabi dyan, he said to them, Oy, nga pala guys, meron ako na panaginipan. Sabi niya sa verse 7, alam mo ba, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and stood upright, and behold, your sheaves gather around it and bowed down to my sheaf. Pastor, ano yung sheaf? Tupa? Hindi Okay? Yan yung mga haystack. Ano bang Tagalog ng hay? Dayami. Mga kumpol ng dayami. So sabi niya, meron ako na panaginipan, meron akong kumpol ng mga dayami, tapos kayo meron din kayong mga kumpol ng dayami. Oo, sige, tapos, yung mga dayami nyo, nag-bow down sa akin. Ayan, di ba? Medyo siguro mahina pa yung social cue niya, no? Siya, nagkikwento lang naman siya. Di ba? Yung iba, minasama. Yabang talaga nito. Okay. Tapos, sinabi niya pa, meron pa akong panaginip. Ano? Yung sun, moon, and 11 stars were bowing down to me. Yan. Di ba? Parang favorite ka na, binigyan ka na ng makulay na tapos ganyan pa yung mga kwento mo. Malamang. Bingo ka talaga. So, ano sabi ng daddy niya? Di ba? When he told it to his father and to his brothers, sinabi ng daddy niya, pinagsasabi mo, di ba? What dream that you have dreamed, shall I and your mother and your brothers indeed come to bow to the ground before you? Sinasabi mo dyan. Okay? And his brothers were jealous of him. Ano sinabi dito? But his father kept the saying in mind.
Parang yung, okay, sa mga hindi po Bible people dito, no? If you know the story of Jesus and Mary, yung nung binigyan ng prophecy si Mary na siya ang magdadala ng Messiah, sabi niya, she kept it in her heart. It's the same na parang pinagsasabi mo, pero naaalala yun ni Jacob, ng dad niya. Okay? So, ano nangyari? Dahil mayabang siya, yan, binigyan siya ni Lord ng dream. Di ba? So, ano bang ibig sabihin nun? Sige, titingnan lang natin kung magkakaroon tayo ng sarili nating interpretation na nagbabow down. Siguro mga pwede nating i-assume nagbabow, so pwedeng ruler. Right? Pwedeng hari, nagbabow down eh. O basta yun ang vision ni God sa'yo. Uy, mangyayari yun. Thank you, Lord. Vision ako. Okay? Niyayabangan sa kanyang mga tao. So, ano next? So when Joseph came to his brothers, sabi ng mga kapatid niya, yung batang yan ang yabang talaga niyan eh. Nakita mo kung paano niya inano yung coat niya na may colors? Sabi niya, mga ganun pa. Ha? Okay? Ganito gagawin natin ha. Kumpulan sila. Papatayin natin siya. Tapos ilalagay natin sa balon. Tapos sabihin natin kay Papa, kunyari kinain siya ng wild animal. Kuya, wala namang wild animal dito, puro camel. Manimik ka. Okay? So, what happened? They took him and threw him into a pit. The pit was empty. There was no water in it. So, yung kanilang panganay na anak, wala dito, no? Si Reuben, sabi niya, huwag na natin siyang patayin. Tapon na lang natin siya dun sa pit muna. Di ba? Pero ang gusto niya, iligtas si Joseph. Tapos ngayon, si Judah, sa verse 26, sabi niya, ano bang mapapala natin pagka papatayin natin yung kapatid natin at itago natin yung kanyang kamatayan? Wow, napakabait naman. Ano ba kapatid natin yan? Huwag nating patayin. Ibenta na lang natin na slave doon sa malayong lugar. Doon natin patapon. Wow, ang bait. Okay. Huwag nyo na naman patayin. Grabe naman kayo. Kapatid natin yan. Benta mo na lang as alipin, tapos dali mo sa foreign country. Para wag na nating makita ulit. Yun na lang. Okay? So, ano nangyari? Hindi ko po alam no, kung paano ang pangyayari dito. Kasi kung titingnan po natin yung context kung gaano kalalim yung balon, is mga 3 to 6 meters. Hindi ko alam kung the Bible is silent kung na-injured si Joseph. But, kung titingnan po natin yung emotions dun sa Bible, it was not said talaga na nagalit si Joseph dahil na-injury siya or what. I don't know, no? Baka binaba siya madahan-dahan, tapos sinulog siya ng mas. Bottom line, nandyan siya. O siguro maraming mga buhangin. Hinulog siya dun. Kasi mataas yan eh. Kasi ang sinabi, nung ibebenta na siya as a slave, kailangan siyang hilahin. Pataas. Okay. So hinila nga siya. Pataas. Sabi dyan, verse 28, makikita natin dyan, then Midianite traders passed by, and they drew Joseph up and lifted him out of the pit and sold him to the Ishmael. Sound. For 20 shekels of silver, they took Joseph to Egypt. Medyo malayo po yun. Okay? And kung titingnan po natin yung cultural study dyan, normally, pagka ikaw ay slave at may injury ka, hindi ka kukunin. So I don't know kung paano po nangyari yan, no? But it seems like Joseph was in great condition nung siya ay binenta as a slave. So, pumunta po tayo sa ano na nangyari next. Sabihin mo nga sa katabi mo, ano nangyari next? Ayan. So, sabi dyan, now Joseph had been brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, the captain of the guard, an Egyptian, had bought him from the Ishmaelites who had been
who had brought him down there. So si Potiphar yung bumili sa kanya. Binili siya. Okay, so Potiphar. Pakita nga yung slave na yan. Okay, bibiling ko. Now, verse 2, sabi dyan, the Lord was with Joseph, and he became a successful man, and he was in the house of his Egyptian master. Isa po sa mga way ng mga biblical authors to emphasize a point is through the order of material. Since dati po, sa kanilang writing, wala naman po exclamation point, wala namang italicized, wala namang bold or underline. Ang way nila para i-emphasize yung point is through sequence. Parang sa mga artista, di ba? Pag mayroon tayong papanoorin na movie, kung sino yung unang lumalabas, billing. Ibig sabihin siya yung pinaka-importante. Minsan pinag-aawayan pa nga yan eh. Dapat ako unang lalabas. Ayan. So, verse 2, makikita natin, ano yung sinabi dyan? Sinabi ba dyan, Joseph was successful, that's why the Lord was with him? Hindi. Sinabi dyan, the Lord was with Joseph. And dahil dun, he became a successful man. His master saw that the Lord was with him and that the Lord caused all that he did to succeed in his hands. Grabe. Nakakita kayo ng ganun? Lahat ng ginawa niya, nagsasucceed. Tikim ng adobo, sarap pa. Sino nagluto? Si Joseph. Oh, grabe ang gaganda ng pagkakaayos ng kortina. Si Joseph yan. Lahat. Problema minsan sa atin, hindi tayo makapag-share sa office natin. Bakit? Kasi lagi tayo late. Sumasagot tayo sa boss. Dito, lahat ng gawin niya. Excellent. Why? Because the Lord was with him. Verse 4, it's like a foreshadowing ng kay Jesus. Di ba? Joseph found favor in the sight of Potiphar, his master, and attended him. And he made him overseer of his house and put him in charge of all that he had. Kung babasahin po natin sa Luke chapter 2, sa Gospel po of Jesus for those people na hindi Bible tumanda sa Sunday school dito, no? Kung makikita po natin sa Luke chapter 2, it's an account of the life of Jesus by Luke. Sinabi dun sa Luke chapter 2, Jesus grew in wisdom, stature, and in favor of God and men. Definitely, no, magkakaroon po tayo ng mga persecutions, mga Christians, pag ginagalingan natin. Pero yung persecution na yun, manggagaling yun dahil hindi ka pa nila kilala. At maybe you are playing to their stereotypes. Ganyan talaga mga Kristiyano. Pero pag nakilala ka nila, nakita ka nila magtrabaho, hindi ka nagagalit, di ba? Di ka gumaganti. Grow favor with men. Anong nangyari? Put him in charge. Now, verse 5, sabi dyan, now, the time that made him overseer in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian's house. Wow! Grabe. Potiphar is not a believer of God. Pero na-bless yung household niya because someone who believes kay God was there. The blessing of the Lord was on all that he had in house and field. So he left all that he had in Joseph's charge. Napapagkatiwalaan. Pag ang tao nasa Diyos, gumagaling yung gawa niya. At napapagkatiwalaan siya. Right? Mas nag-e-expand yung kanyang platform. Mas nag-e-expand yung kanyang territory. So he left all that he had in Joseph's charge. At dahil doon, wala na siyang iniintindi, kundi yung kanyang trabaho. Grabe, no?
Kaso ano yung nasa huling sentence? Now, Joseph was handsome in form and appearance. Di ba parang, ba't may kasama dyan na gano'n? Di ba parang, so pag hindi ako pogi, ibig sabihin hindi ako God-fearing. Then, hindi po yun yung ano niya, no? Meron kasi yan patutungkulan, nakakatuwa. Ang galing niya sa lahat ng ginagawa. Ang galing niya mag-lead, ang galing niya mag-ayos, ang galing niya maglinis, tapos pogi pa. Kasi may kinalaman yan sa next na mangyayari. Ano yung next na mangyayari? Ayan na. Pogi kasi. Mahina ba? Sound. Ayan. Mahina po ba kanina? Di naman. Okay. Verse 7, and after a time, his master's wife, patay ka, cast her eyes on Joseph and said, lie with me. Magaling ka, ha? Pogi ka pa. Magsinungaling tayong dalawa. Hindi pala. Lie. Humiga. Ha? Okay. But he refused. Sabi niya, behold, because of me, my master has no concern about anything in the house, and he has put everything that he has in my charge. Verse 9, ang sinasabi dyan, he's not greater in this house than I am. Tika lang. Siya yung boss mo eh. Nor has kept, ang point niya dyan sa verse 8, pati sa verse 9, binigay sa akin lahat in control. And dumadating na dun sa point na yung executive decision ko is ino-honor na ni Boss Potiphar. No? Lahat ito, binigay niya under my control. Pero, madam, hindi ka kasama dun. Okay, pinadelegate niya po lahat sa akin, pero hindi ka kasama dun sa ide-delegate. Yun ang sinasabi niya. Tapos ang ganda, di ba? Minsan meron tayong mga ginagawa, nagsasucceed, tapos sasabihin natin, syempre nag-hard work ako eh. Hindi, clear kay Joseph that it was from the Lord. Sabi dyan, how then can I do this great wickedness and sin against God? Diba? Ang ganda. Excellent. Maayos. Tapos pag merong lumalapit na temptation, lumalaban. Diba? Ano yung mga mindset ba ngayon? Uy! Lumalapit na dun sa manok, oh. Anong tawag dun? Yung palay, lumalapit na dun sa manok. Yan yung mga mindset natin, eh. No? Ingot ka? Palay yung lumalapit sa manok. Sabi ko, manok ka ba? Di ba? Palay na yung lumalapit sa manok. Ano pwede pang sabihin? Ano pa mga pwedeng i-reason out ni Joseph? Pwede siya mag-fall to sin. Tapos sabihin niya, Lord, kasi na-abandon ako ng mga kapatid ko. Minsan may mga ganon tayo, no? Nagsisin tayo, tapos alam nating sin. Hindi, Lord, kasi cut me some slack naman, Lord. May abandonment issues ako eh. Pag clear po kasi sa atin yung ginagawa ng Diyos, if the Lord is clearly our shepherd, we shall not want. Manggagaling lang naman yung kasalanan pagka sa tingin mo may kulang eh. Pero kay Joseph, it was clear, no? Kaya ako faithful sa mga ginagawa ko. Dinadala ako ng Diyos dahil mabait ang Diyos sa akin. Pwede namang namatay na ako eh. Buhay pa ako. Slave siya, pero naging maayos siya. Kaya ano nangyari? Naging chief operating officer siya. Right? It was never about the circumstance with him. Diyan nag-start ang kanyang excellence. And as she spoke to Joseph, grabe ano? Day after day, he would not listen to her, to lie beside her, or to be with her. Yan na. Verse 11, parang may horror music. Dun, dun, dun. But one day, when he went into the house to do his work, and none of the men of the house was there in the house. Tayong dalawa lang andito. Ano nangyari?
She caught him by his garment, saying, "Lie with me." But he left his garment in her hand and fled and got out of the house. Tapos ano nangyari dyan? Pagbalik ni Potiphar, nasa kanya yung damit ni Joseph, ano nangyari? Si Joseph, may ginawang di maganda. Galit na galit si Potiphar. Anong ginawa? Okay, tandaan niyo po ito Sa early times, pag meron kang ginawang ganyan, leader ng Egyptian, tapos sinaktan mo, ni-rape mo yung wife niya, anong mangyayari sa'yo? Execution. 2 beses na nakaligtas si Joseph ng kamatayan. 7 na lang yung buhay niya. Pusa pala, no? Hindi. Now, Bible scholars are arguing about this, no? Kasi kung nangyari yan, bakit hindi siya in-execute or hindi man lang siya tinorture? Masyadong light. Kasi ang mangyayari po kay Joseph, kung makikita natin sa susunod po na season, yan, papadala siya sa royal prison. Okay, merong preso ng talagang mga masasama at meron ding preso ng mga royalty. Doon siya pinadala. Teka, bakit masyadong light? Ni rape Di nyo ba natanong yun? The Bible scholars, meron silang mga thought process. The Bible is silent, but we can only assume. It's the only thing we can do. Kung ba't hindi napatay si Joseph, is that because he built credibility. Track record of excellence, ang ayos mo, tapos talaga, hindi ka sumigaw. Walang tao Something fishy. Parang hindi aligned yung character. Right? So, sa prison, ano nangyari? Joseph's master took him and put him into the prison, the place where the king's prisoners were confined. And he was there in prison. Grabe, no? Baka pwede na tayo magtanong dito, no? Lord, grabe naman, Wala akong ginagawa sa mga kapatid ko. Kasalanan ko bang favorite ako ng tatay ko? Nagkwento lang naman ako ng panaginip ko. Kala ko magkikwento rin sila ng mga panaginip nila. Ginawa nila sa akin, tinapon nila ako sa balon. Binenta nila ako. Nagreklamo ba ako, Lord? Hindi. Nung nabenta ako as a slave, ginalingan ko pa nga Tapos ngayon, hindi ako, nagkasala na lang din pala ako. Para at least deserve ko yung punishment. Mga ganun tayong mga kaisipan no? Tapos nagre-reklamo tayo, Lord, serve ako na serve sa'yo. Yung pastor na yun, suplado, di man lang ako good morning. Alis na ako ng church. Yan. So, ang ganda dito, no? Verse 21, sabi dyan, nalagay nga siya sa prison. Every time makakaroon po tayo ng connective na but, it will be an opposite. But the Lord was with Joseph and showed him steadfast love. Ang sarap nun, no? Minsan nasasaktan tayo. Lord, ba't naman ganito? Pero kasama mo si Lord. Yun naman ang maganda. Oo, hindi ka nagkasala. Pero pag nagkasala ka at nagkaroon ng consequence, pwedeng nagdududa ka. Mukhang consequence nga talaga to ng kasalanan ko, yung kapalpakan ko. Pero iba yung talagang nakinig ka sa Diyos. Solid ka dun. Dahil alam mo na in your darkest time, kasama mo naman siya. Right? So sabi dyan, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Siguro hindi nagre-reklamo siya, maayos siya. I don't know, no? Basta meron nakita. Yung parang warden. And the keeper of the prison
put Joseph in charge, grabe of all the prisoners who were in the prison. Whatever was done there, he was the one who did it. The keeper of the prison paid no attention to anything that was in Joseph's charge because the Lord was with him. Grabe, no? Lagi na lang ganun. Basta kung ano yung nilagay mo sa kanya, nagiging faithful siya, maging excellent siya doon, nagiging maayos yung, hindi na naman problema, no? Hindi na nagtrabaho yung warden. Ito na naman, paulit-ulit tayo dito. And whatever he did, the Lord made it succeed. Hindi kasi pwedeng ikiniklaim natin na sumusunod tayo sa Lord, pero puro palpak. Wala akong nakilala dito na susunod ako lagi sa Lord. Tapos naging miserable yung buhay. Mahirap. Mahirap po. Pero hindi naman magiging miserable. Pagka miserable, medyo mapaisip din tayo. Baka ibang pong Lord yun. Okay? So, always remember, that God's presence is not proven by your position, but by His purpose. Pinaparusahan yata ako ng Diyos. Hindi. May purpose. Lord, naging slave ako. Anong gagawin ko? Maging faithful ka. Lord, nakulong ako. Parang palala ng palala. Maging faithful ka. Lord, bakit? Basta. Kung nasan ka, kung ano yung dapat mong ginagawa, galingan mo, faithful ka, consistently dyan sa mga maliliit na bagay na hindi pinapansin ng mga pastor or ng leaders. Hindi, gusto ko yung mga nagsasalita sa harap o kaya nakikita sa harap. Hindi, huwag kang malate. Every Sunday. Parang mas wala kasing kasikatan dun eh. Parang mas magandang, mas kaya ko yung mas may hirap pero mapapost ako sa social media. Gusto ko yung ma-affirm ako. Hindi. Galingan mo dun sa pagdi-disciple mo na hindi napapansin. Pumunta ka sa church na maaga lagi na hindi napapansin. Kamayan mo lagi yung mga tao na hindi napapansin. Yun ang pinapagawa ko sa'yo. The boring stuff. Now, may nangyari po sa prison, ano? Meron po dong dalawang importanteng leader ng hari. Or hindi, sorry, official ng hari. Okay? Ito po yung cupbearer, pati baker. Ang hari kasi yan, hindi naman siya yung nagluluto or tumitikim. Meron po tayong tinatawag na cupbearer na kailangan siya muna titikim ng lahat ng mga pagkain ng hari. 'Di ba? Bakit? Kasi baka lalasunin yung hari. Right? Ginagawa ko yun, pagiging cupbearer. Pagka yung youth may fundraising na siomay, ako yung cupbearer. Tinitikman ko baka may lason eh. Okay? Meron ding baker. Yung baker, ito yung baker. Ayan. So, sa tingin nyo dyan, sino dyan yung baker? Nung nakita ko yung picture, talaga naman, nasa kulungan, may hawak na tinapay. So, meron daw panaginip yung cupbearer, pati yung baker. Masyado sila nanlulumo eh. O ano ba yung panaginip mo? Sabi ni Joseph, magkakasama sila siguro sa prison. Ano ba yung panaginipan mo? Sabi ng cupbearer. So meron ako na panaginipan, ininterpret ni Joseph. Ang ibig niyan sabihin, in 3 days time, okay, may dream siya. In 3 days time, ililift ng hari yung head mo at ibabalik ka niya sa posisyon. Makakabalik ka sa trabaho. Wow! Sana totoo yan. Sana magdilang anghel ka. Ganda naman yan. Good morning mo. Yung baker, sabi niya, uy, ganda ako din eh. May panaginip din ako eh. Ano nangyari? O in 3 days time, uy, yan, itataas din ng pharaoh yung, yung ulo mo. Oh, pero ibibitay ka kasi yun. Tapos mamatay ka, kakainin ka ng mga yung insekto yung katawan mo. Yun.
Grabe naman. After 3 days, it really happened. So sinabi lang ni Joseph doon sa cupbearer, pag nakaalis ka rito, huwag mo kong kalimutan. Tapos sabihin mo sa Pharaoh, ano nangyari? Nakalimutan siya. Grabe naman. Sobra naman kamalasan naman ito. Grabe naman. Pero, after na matagal na panahon, okay, biglang si Pharaoh may napanaginipan. Ayan. Walang maka-interpret. Naalala ni cupbearer, teka, meron akong kakilala na excellent sa ginagawa niya. Sino diyang ng wise man na yan? Wala siya dito, hindi siya sikat. Hindi siya sikat eh. Wala siyang platform. Mababa lang yung following niya sa Instagram. Hindi siya sikat. Pero excellent siya, pati faithful siya. Okay, ayan. Si Joseph. So, what happened is, si Joseph, ininterpret niya po yung dream ni Pharaoh. Sa dream ni Pharaoh, magkakaroon sila ng 7 years of gain. To be followed by 7 years of famine. O so, anong gagawin natin dyan? Yan po ang ibig sabihin ng dream nyo, mahal na Pharaoh. O so, anong gagawin natin dyan? Suggestion is, doon sa 7 years of gain, mag-ipon tayo. Anong metrics? Doon sa measure na lalagpas pa tayo na kahit 7 years pa na may famine. Wow, okay. Ganda ng idea mo. Di ba ganyan sa ministry yung mga pastor? Ang ganda ng idea mo Ikaw gumawa. Yan. Mahilig yung mga pastor sa ganyan eh. So sa kanya pinagawa yung idea na yon. And he became a governor. Sabi dyan, and Pharaoh said to his servants, can we find a man like this? Grabe, no? In whom is the Spirit of God? Dahil na kay Lord siya. Kahit nasan lugar siya. It didn't matter. Slave, wala akong paki. Hindi ako napapansin, wala akong posisyon. Okay lang, gagawin kong excellently. Makulong ako, wala akong paki. Walang title, wala akong paki. Gagawin ko yung boring stuff. I will be faithful sa mga maliliit na bagay. At dahil doon, laging na-associate ng mga tao yung galaw niya at yung success niya. Kanino? Kay Lord. Bakit? Merong mga iba, gumagaling, may success. Bakit? Puro pandaraya yung ginagawa eh. Ito iba. Iba. Iba to. Something we've never seen before. Imagine nyo, church, kung tayong lahat, ganito tayo sa workplace. Kahit saan tayo pumunta. Pag nagra-running ka, si Lord nakikita. Pag nagtatrabaho ka, si Lord nakikita. Pag naguhugas ka ng pinggan, si Lord nakikita. Grabe yung paghugas niya ng pinggan, Grabe yung passion, Walang kanin walang tinga dun sa tinidor. Alam mo sa tinidor yung may tinga ng kanin. Walang ganun. It didn't matter kung anong posisyon. It didn't matter kung nasan siya. It was always faithfulness and excellence. Wow. So sabi ng Pharaoh, since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are. You shall be over my house. And all my people shall order themselves as you command. Only as regards to the throne will I be greater than you. Grabe, no? Second in command. A foreigner. Uy, nabalitaan nyo na? Magkakaroon daw na second command yung Pharaoh. Anong credentials? Ano yung mga credentials niya? Ano yung work experience niya? Yun, naging servant siya, pati nakulong siya.
Ex-con. So the Pharaoh said to Joseph, "See, I have set you over all the land of Egypt." If you're here right now and meron tayong mga seasons of your life that is not making sense, Lord, ba't nandito ako? Ito ang message ni Lord. Anak, galingan mo lang. Be faithful. Hindi na na-realize ni Joseph, Lord, bakit ba? Pwede naman na panaginipan ko na magiging ruler ako. Ito naman pala din yung pupuntahan ko eh. Magiging ruler naman pala ako eh. Ba't di mo pa ako dinala dun kaagad? Anak, alam mo kung bakit? Kasi tinetrain ko yung autopilot mo na mag-succeed ka sa boring stuff ng paulit-ulit in every season of your life. So that when the platform comes, you will be ready. Because public promotion is often the result of private faithfulness. Minsan kasi ginagalingan lang natin pag may CCTV eh. Pag may makakakita. Diba? Diyan si boss ah. Lilinis oh. Naglilinis eh. Okay na yan, okay na. Hindi sir, para malinis tayo dito. So, teka, nakikita ko sa CCTV kanina natutulog ka. Okay na yan. Tama na pagpapanggap. Nasabi po natin to sa isang preaching, no, na meron two parts ng mind natin na nag-guide sa atin. It's the conscious part, which is the 5%. Ito yung mga time na kiniklaim natin na, oh, we believe the Lord, ganyan. Mga sinasabi mo pag tama. Pero, pagka umangat na po ang emosyon natin, ang gagawin po ng brain, isa-shutdown niya yung ating logic at pupunta tayo sa ating survival mode. Diyan lalabas yung tunay na tayo. Okay, ba't ko po yan sinasabi? Pag hindi po na-build yung ating autopilot na maging faithful tayo sa mga small things, lalabas at lalabas yun. Meron kayong mga nakikitang mga tao na parang hindi nyo lang masabi na parang hindi siya authentic. Itong politiko na to, parang hindi siya authentic. Itong artista na to, parang hindi siya authentic. Itong leader na to, parang hindi siya authentic. Nagkakaroon kayo ng gano'n na parang hindi siya authentic. Alam niyo kung bakit? Kasi yung subconscious nyo, nakikita yung subconscious niya. Alam niyo yung peke. Ang peke parang utot. Maaamoy mo. Amoy peke. Kaya importante ang repetition. Ulit-ulit. Sa hirap, sa saya, sa hirap, sa saya, ulit-ulit. Ulit-ulit. Bakit? Binibuild yun ni Lord. Bakit? Repetition builds behavior. It builds patterns. Builds neurological patterns. At pag yun po ay naging autopilot, kahit hindi ka nag-iisip, magugulat ka, excellent ka. So, ano na nangyari? Dahil naging governor si Joseph, 'di ba? At ang nangyari is yung Egypt ay naging super nation na sila lang yung nakapag-predict ng mangyayaring famine. Ang nangyari, yung mga neighboring countries, they go to Egypt to purchase food. At ayan na. Ito na nga.
Now Joseph was governor over the land, and he was the one who sold to all the people of the land. And Joseph's brothers came and bowed themselves before him with their faces to the ground. Sinasabi ni Lord, when the time is right, you will see your dream. Tas anong ginawa? Nag-bow down yung mga kapatid niya. Uy! Ano sinabi ni Joseph? Well. Ito na ang araw na bumaba ang mga tala. Look at me now. Ito pala yung sinayang nyo. Hindi yun yung sinabi, no? Baka ibang version ng Bible yun, ano? So, Genesis 42:9, naalala niya. Grabe. Di ko alam, no? Baka nakalimutan na nga niya na may vision sa kanya si God, eh. Uy, may bibigay ako sa yung regalo. Parang ganun, di ba? May bibigay ako sa yung regalo. Tapos nakalimutan na niya. Basta ginalingan niya lang ng ginalingan. Tapos biglang, alam mo yun, dahil sobrang na-engross na tayo dun sa process ni God, hindi na nag-matter yung reward, eh. Bakit? Kasi yung obedience na ang reward. May reward pa nga pala. Oo nga pala, no, Lord, ito pala yung napanaginipan ko. Andito na ako. Parang hindi ganun, eh. Diba? Lalabas yan mamaya na hindi ganun. Bakit? Kasi necessary yung mga pinagdaanan niya. If you're feeling discouraged, ilalagay po tayo ng Diyos dyan for a purpose. Always remember that the Lord never wastes our pains. Oops. So sabi dyan, maraming mga emotions, no, ang nag-transpire in the duration of that, ng pericope na yan, a couple of verses na yan. So Joseph said to his brothers, "Come near to me, please." And they came near and he said, "I am your brother Joseph." Siguro hindi siya nakilala. Kasi iba na itsura niya, eh. Diba? Alam mo yung kutis mayaman? Alam mo yun, eh, parang, nakita mo pa lang, eh, no? Nagpunta ako ng Rockwell, eh. Pagkakita ko, parang iba yung mga balat ng mga tao rito. And now, do not be distressed or angry. Diba yan pa kagad yung sinabi niya? Teka, ako si Joseph. Pero, wag na kayong ma-stress, ha? Wag na kayong maging angry sa sarili niyo dahil binenta niyo ako. For God sent me before you to preserve life. Alam niyo po kung anong tawag dyan? Alam niyo yung ability ng tao na i-reframe niya yung mga traumatic experiences niya through the power of the mind? That's what you call metacognition. That's the highest form of intelligence. That's the ability to think about how we are thinking. And it's only possible through the renewing of your mind. Na kaya mong bumalik sa mga traumatic experience mo at makita yung galaw ng Diyos. This is not gonna define me. This made me. Sabi dito, for the famine has been in the land these 2 years, and there yet 5 years in which there will be neither plowing nor harvest. God sent me before you to preserve, for you are remnant on earth, and to keep alive for you many survivors. So it was not you who sent me here, but God. Ang ganda ng framing. Ang ganda mag-isip. Pag nasa Lord ka, yung isip mo maayos.
Hindi yung, ayan na naman yung mga leaders na yan. Makikita mo kung nasa Lord yung kausap mo. Depende sa topic. Kukos ng doubt, fear, division. Sa Lord yan. Hindi pala. So it was not you who sent me here. Grabe, no? But God. Chapter 50, verse 20, sabi dyan, as for you, you meant evil against it. Di ba? Oo, sige, pwedeng, hindi naman tayo eng-eng na pinanganak lang kahapon na, hindi, sasabihin ng mga kapatid, hindi, sinadya namin yun. Para daling ka ni God kung nasan ka. Mag-thank you ka sa amin. Sabi ni Joseph, ay, oo nga, thank you. Hindi ganun yun. Alam natin, huwag tayo maglokohan. That you meant it for evil. We're still gonna call sin, sin. But, I know that the Lord is in control. Kaya kahit may sabihin ng mga tao, may gagawin ng mga tao, mag-focus lang ako kay Lord. Kasi siya ang bahala sa akin. Maraming pwedeng sabihin sa atin, sa akin. Magfo-focus lang tayo kay Lord. Because the results will speak for itself. God meant it for good. Okay? Tingnan nyo to Tingnan nyo yung sequence dito Merong mga bagay na mangyayaring hindi maganda that will concern us. Pag nasa Lord tayo, kahit gaano kapangit yun, kagaminti ng Diyos yun for something good. And when we say something good, it's, yumaman ako! Sumikat ako! Hindi. Ano yun sinabi dyan? To bring it about that many people should be kept alive. It will never be about us. It will be all about God and for the people. Pag ang endpoint is yayaman tayo, sisikat tayo, magiging masaya tayo, ayusin natin yung framing. Baka may nagkamali doon Hindi yun yung equation. Ang equation lagi ni God, hindi matatapos sa atin. Tayo lang yung vessels, channels of blessing. So, as I end, ito po yung church na lilipatan natin. Hindi yan, nasa likod niyan. Hindi kita, Nasa likod niyan, nandun, yung building. Pero nandyan yun. Pagka nakita mo yung building na yan, punta ka sa likod, nandun yung church. Okay, sabihin niyo, wow, laki! Hindi yan, corporate building yan. Sa likod, nandun yung church. Okay? We will be moving to a new facility. Anong purpose? Lord, para sumikat kami, gumanda yung live stream, LED na yun nandito sa likod ni Pastor. Woo! Okay, para sumikat yung Win Alabang, sabihin ng mga tao, wow, ang galing na Win Alabang! Woo! Hindi. That will be a facility to serve the city of Muntinlupa. Because for 40 years, nasa Jerusalem tayo. It is time to go to Judea, Samaria, and to the ends of the world. Pastor, paano natin yung gagawin? Sige, ready na ako. Ready na ako mag-speak yung mga pangmalakasan. Invite natin yung ano mga isusuot natin, ng mga pampormahan dyan. Hindi. Alam nyo kung paano natin yung gagawin? Ito yung word ni Lord. Maging faithful tayo sa mga maliliit na bagay. Magtapon tayo ng kalat. Pag may ng kape, punasan natin. Boring yun, Pastor Gusto ko yung mga nagsispeak sa harap. Yung ini-interview ni Al Ray. Yung mga gusto ko.
Pero yung mga naglilinis dyan sa gilid, tapos paulit-ulit, yung pinisprayan, yung pagka-iihi ako, kailangan ipa-flush ko, wala man lang sana yung talsik-talsik dun sa mga gilid, kasi puro lalaki naman tayo. The secret in the little things can be found in the small, consistent, boring things. Nakakatamad, weekly discipleship, di naman ako mapapansin dyan eh. Boring talaga yan. Yan yung pinapagawa ni Lord. Araw-araw, babasa ako ng Bible. Pwede ko ba i-post? Pwede naman, nakakatamad mag-post araw-araw eh. Pagka nakaka-calendar na lang na magpo-post, doon ako magbasa ng Bible, tapos malulupit na insights, oh. Boring naman mag-pray. Ang boring naman ng pagka mayroong bago dito, kakamayan ko. Ang boring naman yung pagka may bago, kakamustahin ko pagka hindi ko na nakikita yung bago. Ang boring nun eh. Nag-uunahan tayo sa limelight eh. Bakit? Nakikita yung motibo eh. Si Lord, si Jesus na nagsabi nun eh. Okay, kung yan pala yung goal mo, makita ng men, then you have received your reward. Paano kung sabihin sa atin ni Lord, gagawin natin yung pinapagawa niya, hindi tayo mapapansin forever hanggang sa mamatay tayo? Okay lang? Consciously, we can say yes. Pero parang, teka, 40 years no, hindi man lang napansin. Sobra naman yun, Lord. Right? Let us be a church who will be faithful in the little things. And as we start our series, ito lang po ang gusto kong iwanan po sa ating lahat. That future God showed us is built by our faithfulness today. Routines, consistency, boring stuff. That's the stuff of legend. Kaya wala masyado nagsasucceed eh. Kasi lahat nag-uunahan dun sa pasiklaban. Sa what's flashy, sa flair. God calls us here. It's not about the position. It's about the consistency. Let us be a church na magagawa natin culture yung ganyan. Let me pray for you. Dear Heavenly Father, we want to thank you. This is a new mindset break po sa amin. Sometimes it's hard to trust the little small things because it seems insignificant and inefficient. But Lord, you have given us your word today. Kailangan namin dun mag-thrive dun sa mga bagay na pinapagawa mo. And Lord, yung mga pinapagawa mo, it's a narrow road. It's something that is not appealing. But Lord, help us fix our eyes on you. That is why you said it in your word. In the Great Commission, go and make disciples of all nations. And behold, look at you. That you are with us. To the ups, to the downs, the insignificance, the highs and the lows. Lord, with you, we are content. We can do all things through you. So Father, we thank you. And make this a community, Lord God, na magiging accountable sa culture na ganito. That we will encourage one another dun sa mga pinapagawa mo through the seasons of our lives. So Lord, we thank you. We lift everything up to you. In Jesus' name, amen.